kahit anong mangyari sa buhay ni Kim, sa wakas naibsan ang kanyang kaisipan habang nandyan si Pao sa tabi niya. Naging masaya si Kim na papawi niya ang kalungkutan dumaraan sa buhay niya. Huwag mong sayangin ang buhay mo kahit paano nandyan sa tabi mo si Pao. Siya lang ang makawala ng stress na mabigat sa buhay mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, aluin mo ang inyong sarili. Pumunta ka sa malamig na lugar na nakabubuti sa isip mo. Huwag mong sayangin ang buhay nyo, andyan si Pao. Magbakasyon kayo ni Pao para naman mabawasan ang problema. Si Lord nang bahala sa pera na nawala. Saksi ang Panginoon na siya ang naglapag ng 10 utos ng Diyos na huwag magnakaw. Kaya Kim, maging masayan lang kayo ni Pao kasama ang mga family, Abilino Chu family sa darating na Pasko. Merry Christmas and Happy New Year. Have a nice day, Kim Pao. Support lang kami hanggang dulo. Iwasan lang nating masira ang Kim Pao. Tama po kayo dyan, Ginang Mila Carillo. Iwasan sana ni Chinita Princess magpaka-stress at mag-isip ng nakaka-stress na pangyayari sa kanyang buhay. Alalahanin niya na marami pa ring magagandang nangyari sa buhay niya. At isa na doon si Paolo Abilino plus mga properties na na-invest niya plus mga negosyo na meron siya. Pera lang ang nawala kay Chinita Princess mga kakimpaw at alam natin na pwede niya pa pong kitain yung ganong halaga. Pero yung relationship nila ni Ate niya Lakam, hindi na po pwede yung maayos. Hindi na pwedeng ibalik yung tiwala na nasira. Pwede silang magkapatawaran pero may boundaries na. Meron na pong nasira. Kung baga, meron na pong lamat mga kakimpaw. Hindi na po pure, hindi na po ganun ka-genuine yung tiwala sa kay Ate niya Lakam. Dahil nga po nakagawa na si Ate niya Lakam nang hindi ka nais-nais kay Chinita Princess. Magkakaayos lang sila pero never nang mabuong muli ang tiwalang nawasak na. Kaya sana mga kakimpaw, wag pong tambayan ni Chinita Princess itong problema na kinakaharap niya po ngayon. Kalimutan niya, mag-relax siya, pumunta sila ni Paolo Abilino sa malamig na lugar kung saan magpapakasaya sila, tatawa at wala silang iisipin. So sana ito po yung mangyari ngayong darating na Kapaskuhan. Kasi sabi ko nga po, paulit-ulit, deserve ni Kim and Paolo Abilino na mag-relax, 'di ba? Kasi sobrang sipag nila, deserve nila syempre na hindi muna magpaka-stress sa buhay. Kasi stress lang yan. Mas masarap pa rin talagang mabuhay mga kakimpaw, yung pera, nauubos, nawawala din yan. Pero ang buhay talaga mga kakimpaw, ito yung dapat nating i-enjoy dito sa lupa. May pera man o wala, may ngipin man o wala, kailangan nating magpakasaya. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan lang ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa binitawang statement ng Kim Pao Norcals. Sabi niya po kay Chinita Princess, I'm really feeling sad because #Kim Pao has been a huge source of joy for us. Kim Pao pala. Especially those far from home. We'll miss them so much every Friday. Was something we always look forward to with only 2 Fridays left before the series ends. It's even harder. Malapit na po kasing magtapos mga kakimpaw ang series ni Kim and Paolo Abilino na The Alibay dito po sa Prime Video PH. And hopefully nga po ay magka-part 2 ito kasi ito lamang po yung libangan ng mga Kim Pao fans every Friday. Naglalapag po kasi ang Prime Video PH ng 2 episode every Friday. Kaya sana naman gawan po nila ito ng part 2 nang sa ganun ay maging masaya naman po at may libangan ang mga fans. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol dito kay Chinita Princess and sa kapatid niya. Sabi kasi dito sa isang write-up, Kim at Lakam mabenta sa mga Christmas lunch, dinner. Atin ang actress,
may lusot daw. So, paano nangyaring may lusot? Sabi dito, pwede bang kasuhan ng isang kapatid ang kapatid na kasama sa bahay? Particular na ng qualified debt na isang criminal case. Sagot ng kalunch naming abogado kahapon ay hindi. Nakasaad di umano ito sa Article 332 ng Revised Penal Code at ayon sa Article 332 of Revised Penal Code, persons except from criminal liability, no criminal but only civil liability shall result from the commission of the crime of theft, swindling of malicious mischief committed or caused mutually by the following persons: spouses, ascendants, and descendants or relatives by affinity in the same line. The widowed spouse with respect to the property which belong to the deceased spouse, because the same shall have passed into the possession of another. And brothers and sisters and brothers-in-law and sister-in-law if living together. The exception established by this article shall not be applicable to stranger participating in the commission of the crime, emphasis supplied ayon sa ilibrary.judiciary.gov.com. Hot topic ngayon sa mga kwentuhan ang magkapatid na Lakambini at Kim Chiu, kaya naman kahit saan ka makipag-Christmas lunch o dinner ngayon, hindi yun nawawala sa tsikahan. Nagkataong lawyer ang isa sa kalunch namin kahapon at nabanggit niya na ganun. Di umano ay magsasalita sila Kam anytime now. Kinasuhan siya ng qualified debt ni Kim dahil sa di umano'y financial discrepancies sa kanilang negosyo. Wala namang nabanggit kung may kasama si Kim na nag-file ng demanda against Lakambini na mga business partner nila. So kahit aling abogado mga kakimpaw ang mapagtanungan, ayun nga po, may lusot yung kapatid ni Chinita Princess dito. Lalo't nagsasama po sa isang bubong si Kim and sila Kam noon, di ba? So nakakasad lang dahil mukhang si Chinita Princess ay tagilid po dito mga kakimpaw. Pero matalo o manalo man si Chinita Princess dito mga kakimpaw, alam naman natin na sa huli magkakaayos din naman sila, and syempre magkapatid pa rin naman talaga sila at magkadugo. Pero kung kakayanin po mga kakimpaw na maipanalo po ito ng abogado ni Chinita Princess, di mas maganda mga kakimpaw. Pero ang tanong, kaya ni Chinita Princess na nakitang nakakulong yung kanyang kapatid? Knowing Kim Chiu, masyado po yung mabait and may pusong mamon mga kakimpaw. Siguro intensyon niya lang po talaga na magkaroon po ng leksyon at realization si Ate niya Lakam. Kung totoo man ang ulat na tila tagilid o nahihirapang umusad ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid, isa itong sitwasyong siguradong mabigat emotionally at mentally para sa kanya. Hindi biro ang magharap sa legal na laban, lalo na kung pamilya ang kabilang dito. Ang ganitong uri ng problema ay hindi lang legal battle, isa rin itong emotional battle na nakakaapekto sa pagkatao, tiwala at relasyon. Si Kim kilala bilang mabait, matulungin at mapagkakatiwalaan, kaya mas lalo sigurong masakit para sa kaniya na maramdaman na parang siya pa ang nahihirapan kahit siya ang naghangad ng hustisya. Natural na ma-stress, ma-overwhelm at mapagod sa ganitong mga pangyayari. Pero kahit tagilid ang kaso, hindi ibig sabihin tapos na ang laban. Minsan ang sistema ng batas ay mabagal, komplikado at maraming hinihinging ebidensya o proseso. Normal at expected na may mga ganitong yugto sa kaso. May times na parang hindi gumagalaw, may times na parang hindi pabor sa complainant. Hindi ito nangangahulugan na mali si Kim. Maaring ang proseso lang ang mahigpit, mabusisi at matagal. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na Kim stays calm at huwag mawalan ng pag-asa. Ang pagiging tagilid ay hindi final result, kundi isang parte ng proseso. Sana ay may matatag na support system si Kim ngayon, mga kaibigan, pamilya, mula sa kabilang panig, legal team at fans. Hindi madali ang maging artista na may pinagdadaanan habang nasa mata ng publiko. Pero sa nakikita nating katatagan niya sa mga nakaraang pagsubok, malaki ang posibilidad na malalampasan niya rin ito. Dapat ding isaalang-alang na may dalawang panig ang bawat kuwento. Ang korte ang magpapasya base sa ebidensya, hindi emosyon. Ang pinakamahalaga, kung ang intensyon ni Kim ay makamit ang hustisya at protektahan ang sarili, wala siyang dapat ikahiya at hindi siya dapat panghinaan ng loob. Ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Kim Chiu sa personal niyang buhay.
Isang laban na hindi tungkol sa showbiz, hindi tungkol sa image, kundi tungkol sa pamilya at hustisya. Kapag ang isang tao ay umabot sa puntong magsampa ng kaso laban sa sariling kapatid, ibig sabihin napakalalim at napakabigat ng pinagdaanan. Hindi ito ginagawa ng kahit sino ng basta-basta lang. Kung totoo man na tagilid ang kaso, ito ay isang patunay kung gaano kakomplikado ang legal system, lalo na kapag ang usapin ay umiikot sa relasyon ng dugo at emosyonal na history. Minsan kahit malinaw ang nararamdaman ng biktima, iba pa rin ang tingin ng korte. Naghahanap ito ng matibay na ebidensya, tamang dokumento at pagsunod sa proseso. At sa mga sitwasyong ganito, napakadaling makaramdam ng panghihina ng loob. Pero sa kaso ni Kim, hindi ito nangangahulugan na mali siya o wala siyang pinanghahawakang katotohanan. Ang pagiging tagilid ay maaring pansamantala lang, isang yugto na kailangan niyang pagdaanan bago magkaroon ng linaw ang lahat. Ang mahirap dito, habang lumalaban siya para sa sarili niyang peace of mind, napupunta naman siya sa sentro ng publiko, haters at intriga. Mas malalim na pagtingin sa sitwasyon. Emotional burden, ang sakit kapag sarili mong kapatid ang nakaharap mo sa kaso. Hindi lang ito financial o legal na stress, puso ang pinakaapektado. Public pressure. Si Kim ay isang public figure. Kahit gusto niyang manahimik, hindi niya kayang kontrolin ang sismis, opinion at pambabatikos ng iba. 3. Legal reality. Kahit may laban kang moral at personal, iba pa rin ang laban na legal. Hindi sapat ang sakit na naramdaman, kailangan ito ng ebidensya. Strength ni Kim. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay at paulit-ulit siyang bumabangon. Ito ang nagbibigay ng pag-asa na malalampasan niya rin ang panibagong pagsubok na ito. Ano ang masasabi ko sa baliyatang ito? Ang masasabi ko, hindi kahinaan ang maghangad ng hustisya kahit pa pamilya ang makakalaban. Ipinapakita nito na si Kim ay handang protektahan ang sarili at itama ang mali kahit gaano pa ito kasakit. At kahit pa pansamantalang tagilid ang kaso, ipinapakita nito ang realidad ng buhay. Hindi palaging mabilis, hindi palaging diretso, pero posible pa ring makamit ang tamang dulo. Sano pa ay mabigyan si Kim ng tamang suporta dahil kailangan niya ngayon ng mental stability at emotional strength. Ang ganitong sitwasyon ay dapat magsilbing paalala sa marami na ang pamilya ay mahalaga. Pero may hangganan din ang tolerance kapag may nangyaring pag-abuso o hindi pagkakaunawaan. Maaring hindi madaling makuha ang hustisya, pero kung tama ang intensyon niya, darating at darating din yon. At higit sa lahat, sana matapos ito sa paraang hindi tuluyang masisira ang relasyon ng magkapatid. Pero kung iyon ang magiging kapalit ng kanyang kapayapaan, baka kailangan niyang piliin ang sarili. Sa balitang ito, masasabi kong napakakomplikado at emosyonal ang sitwasyon ni Kim Chiu. Hindi biro ang magsampa ng kaso laban sa sariling kapatid. Ipinapakita nito na napakalalim at napakaseryoso ng issue. Kahit natagilid ang kaso, hindi ibig sabihin na mali siya o walang laban. Bahagi lang ito ng proseso ng hustisya na minsan ay mabagal at mahirap. Ang pinakamahalaga ay ang katatagan at determinasyon ni Kim. Kahit maraming pagsubok, ipinapakita niya na handa siyang ipaglaban ng tama at protektahan ang sarili. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga rin ang suporta mula sa pamilya, kaibigan at fans para mapanatili ang kanyang mental at emotional strength. Sa kabuuan, balitang puno ito ng emosyon at aral. Kahit gaano kaimportante ang pamilya, may mga sitwasyon kung saan kailangan ding ipaglaban ang sariling kapayapaan at hustisya. Bukod sa naunang sinabi, maari pang idagdag sa balitang ito ang ilang puntos. 1. Suporta sa kanya bilang public figure. Bilang artista, si Kim Chiu ay nasa mata ng publiko. Ang ganitong mga personal na laban ay nagiging hamon hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa imahe niya. Mahalaga na maunawaan ng publiko na personal at legal ang usapin at hindi ito based sa chismis o haka-haka. 2. Proseso ng hustisya. Ang pagiging tagilid ng kaso ay hindi final. Maaring pansamantala lamang ang kalagayan habang sinusuri ng korte ang ebidensya. Dito makikita ang kahalagahan ng pasensya at pagtitiyaga sa legal na proseso. 3. Emotional at mental health. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga na pangalagaan ni Kim ang kanyang kalusugan. Dahil ang stress at pressure ay maaring makaapekto sa kanya hindi lang sa personal, kundi pati sa profesional na buhay. 4. Pwedeng aral para sa iba. Maaring magsilbing paalala sa publiko na kahit pamilya, may hangganan ang dapat ipaglaban para sa hustisya at sariling kapayapaan. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong o lumaban kapag may mali. 5. Pag-asa para sa resolusyon. Kahit patagilid ngayon ang kaso,
may pagkakataon pa rin na makamit ang tamang desisyon. Ang importante ay manatiling mahinahon, matatag at handang harapin ang proseso.